Para sa patas na pamamahayag o patas na pagbabalita, although hindi ito balita, opinion to. Para sa patas na side, alamin natin ano ang sinabi ni COMELEC chairman tungkol dito. Eto na, pinaliwanag niya na after the election. This one is after the election. Okay? Panoorin natin. After the election to. Malamang sa malamang, sabi nga nitong nila Namprel, malamang parang ito na yung sagot pero maguluhan pa rin. Magulo pa rin yung sagot. Okay? Pakinggan natin kung magulo nga ba. Ay, panibago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, Namprel, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore... So ngayon, pinaprocess na. Yung unang 2 napadala na pero sumunod na yung 7. Bakit daw? Kasi pinaprocess. Pero nung una niyang statement, yung pinakita ko unang video, ang sabi niya, sabay-sabay makakatanggap. Bakit nga? Anong purpose? Para maikumpara nila sa isa't isa yung boto ni Doris. Di ba? Hindi po sa akin nanggaling yun. Nanggaling sa bibig niya mismo. Nung napuna na sila ng Namprel at nung iba pang watchdog, eto na ang sagot niya. Pinaprocess pa. Mana ka pala sa amo mong si Marcos eh. Yung ipinangako yung 20 pesos na bigas, biglang sasabihin, hindi ko pangako yun. Pangarap ko lang yun. Pero nung nangangampan niya, hindi naman niya sinabing pangarap ko magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ay, ako kaya mangampanya ako, tumakbo kaya akong senador. Ang pangarap ko ay magkaroon ng skyway sa EDSA. Pwede ko bang sabihin yung baka batuin ako doon? Sabihin, anong pangarap? Lahat tayo pwedeng mangarap. Pero kaya ka nga tatakbo para nangangako kang gagawin mo. Ito ang gagawin ko pag nanalo. O hindi mo papangarapin. Pwede ba yun? Pangarap ko lang. Pangarap ko na may ahon kayo sa buhay. So katarantaduhan yung sinasabi ni Marcos na pangarap lang po yung 20 pesos na bigas. Di ba? Di ba? Kalokohan po yun. Ngayon, parang ganito rin ito si COMELEC chairman. Iba yung sinabi niya before the election. Ngayon, iba naman ang sinasabi na naman niya. Hindi na sabay-sabay. Bakit? May processing. Akala ko ba yan ang features? Yan yung magandang feature na lintik na masinayan. Di ba yun na sinasabi mo, yan lintik na masina yan, na pinagmamalaki mo, na pinuna ni Marcoleta, ay yan ang feature niya. Sabay-sabay, agad-agad. Kasi agad-agad. Pag pinaprocess, hindi katulad ng COMELEC, yung ipapadala sa amin, sa second 15 minutes, yung 3 lang. Hindi kasama yung unang 2 kasi natanggap na namin yon. Samantalang yung mga pinaprocess, padala muli, 5 precincts muli, ang ipapadala sa kanila, kasama yung naunang 2. Kaya merong naunang 2 dito sa 5, may naunang 2 na madodoble doon sa unang naipadala. Okay po. Sinabihan po namin sila, yung mga nakakatanggap na ito. Yan. Merong program na kinakailangan kayong gawin. Yung program na yon naglilinis. So, matatanggap nyo, sa halip na 5, yung 3 na lang. Kinakailangan nyo yung program na yan. Meron pong kasi mga entities na sumunod na gawa ng program. At meron pong mga entities na hindi nagkaroon ng sinasabing program. Kung kaya, yung isang entity medyo late nakakapagpakita sa telebisyon dahil naglilinis pa sila. Nako, yan na. Naglilinis pa sila. Alam mo, COMELEC George Garcia, magulo ka eh. That's the truth.
Alam mo, ako hindi ko naman sinasabing dinaya mo. Hindi yan ang sinasabi ko dito sa programa ko, ha. Ang sinasabi ko lamang, ang gulo mo kasi. Yung paliwanag mo, ang gulo-gulo. Tapos sinabi mo, parang ang dating, meron programa pa na maglilinis doon sa... kasi sinabi niya, yung mismong yung watchdog ang may programa na dapat linisin at hindi, mamaya sasabihin niya, at hindi COMELEC ang gumagawa nun. Sandali. Hindi yun ang usapan ninyo eh. Yung mismo nga non-frill nandun na nagsasabing dapat agad-agad mapunta sa kanila yung election return eh. Bakit hindi? Yun na nga eh. Iba yung sinasabi mo ngayon at yung before the election. Ang gulo din ng kulentong mo eh. Na, dahil hindi po nila kaagad nalinis dahil wala silang program na Kasalanan pa nila ngayon. Yan ang sinasabi niya kasi hindi daw nakagad nalinis kasi wala silang program. Pambirang... Kung, eto don't tell me hindi alam yan ng mga watchdog. Kung alam nila yan, inayos na nila yan before. Hindi, kayong watchdog, papayag ba kayo? Ganyan ang paliwanag sa inyo? Sabi natin. Kung kaya, meron pong entities na 2:00 ng madaling araw, naglinis po sila. Naku po, tay-tay dyan. Nila yung boto ng Duterte. Ito si COMELEC Judge Garcia, no? Parang yung asawa mo naglolo ko, naghahanap ng palusot, di ba? Ang gulo-gulo. Padahuli mo na, nakapatong. Sasabi, hindi ako nakapatong. Ang ginagawa ko, nagpo-push up lang ako. Nagpo-push up lang ako kasi sumakit yung kamay ko kaya kailangan ko mag-push up para lumaki yung muscle ko. Yung hita ko namamaga. Tapos habang namamaga yung ko, nalaglag ako, nadulas ako kaya nag-push up na ako. Tapos, ayun na, natanggal yung towel. Kaya tuloy nakapatong. Hindi ako nagloko. Parang ganun eh. Di ba yung mga palusot ng mga asawa ninyo na huli ninyo? Anak ka ng tutsang kalabaw. Alam niyo yan, mga OFW, kayo mga iniwala niyo yung asawa niyo kasi nahuli ninyo. Si Kumare. Akala mo, si Kumare, ang bait-bait, nagdadala ng ulam sa kanyang kumpare. Tatawag ka ngayon dun sa asawa mo, sa lalaking asawa mo. Dad, anong ulam mo dyan? Video call nga tayo. Video call naman sila. Ito, meron akong balatong. May ako dito. Pakbet. Yung mga ganyan. Ito, tapos, sino nagluto sa'yo? Hindi ka naman marunong magluto. Yung kapitbahay natin. Yung kaibigan mo si Aling Maria, ganon. Pagluto ni Aling Maria. Yeah? Tapos tatawagan mo na naman kinabukasan. Dad, paano ka nagupitan? Di ba ako nagugupit sa'yo? Kailan ka nagpagupit? Di ka nagsabi. Hindi, yung kapitbahay natin si Aling Maria. Ginupitan ako. Di ba? Daming palusot. Tapos tumawag ka na naman, nag-video call ka na naman. Nakita mo na si Aling Maria, nagmamasahe na. Ba't nagmamasahe si Aling Maria? Hindi kasi napagod ako eh. Habang napagod ako nung kaluluto niya, ayun, ginupitan niya ako tapos napagod ako. Kaya, minasahe na ako. Tapos ikaw, parang ang gulo ng kwento Kaya nyo hiniwalayan. Kasi alam nyo na merong something. Di ba? Tama, mali. Parang gano'n na nangyari dito kay COMELEC chairman eh. Tingnan mo yung paliwanag niyang gulo-gulo. Na dapat wala na sa mga susunod. So therefore, sa bawat 15 minutes na ipapadala, laging nauulit at nauulit yung mga naipadala na. Kaya kailangang linisin. Kaninang madaling araw naglinis sila. Naglinis sila matapos na. Para talaga siyang asawang nagpapalusot. Hindi niya masagot na yung una niyang sinabi, dapat sabay-sabay na makakatanggap. Yun nga, yung pictures. Yun yung pictures yung makina eh. Di ba, pinagmalaki mo pa?
Ngayon, ang dami mo ng ganun-ganun, oh. Bahala na si Batman kung saan pumunta yung paliwanag mo. Namin silang ikulang attention. Bakit wala kayong program na naglilinis? Kaya po, Kasalanan niyo pa pala. Kaninang madaling araw. Nangangahulugan po, gusto ko ipaliwanag, hindi po COMELEC ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kaming kinakailangan ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real time ang results galing sa amin. Kung may mga naglilinis, ang NAMFREL, PPCRB, meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pag-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po... Kasalanan pa pala ng NAMPREL. Kayo naman palang NAMPREL, kasalanan nyo kaya late kayo eh. Huwag na papalusot pa kayo. Yun na sinasabi. Antak ng hay. Shhh. Ewan ko NAMPREL at saka yung PPR, ano ba? PPRCB ba yan? Kung sino man kayo, kayo pa ang sinisisi ng COMELEC chairman, kaya ang bagal dumating sa inyo, ang bagal nyo mailabas kasi nilinis nyo pa daw. Yan ang palusot. Okay? O sige, wag na natin tawagin palusot. To be fair with COMELEC chairman, yan ang reasoning niya kung bakit late kayo naglabas. NAMPREL, papayag ba kayo nun? Hindi. Kayo, papayag ba kayo? Kasalanan nyo kasi. Hindi kasalanan ng COMELEC kung bakit late kayo. Majority, minority, pero yung sa media, kinakailangan yung mga nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng COMELEC. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat... So, ganito lang yan mga kababayan. Simple-simple lang. Again, we are not jumping to conclusion that na merong dayaang nangyari. Although we have our own opinion. Bawat isa sa atin, you have the right to have your own opinion. I respect that. Hindi po yan mali o tama. Opinion mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Pero, ang sinasabi natin dito mga kababayan, iba yung paliwanag ni George Garcia before and iba ang paliwanag niya after the election. There is a big problem on that. Bakit ka nagbago ng paliwanag nung hindi na na-fulfill nung lintik na makina na yan yung sinabi mo before the election? Simpleng tanong, sagutin mo. Bakit iba yung sinabi mo before and bakit iba yung after? Hindi na tayo kailangan magpaliwanag. Hindi, kasi kailangan linisin na, kailangan ni program, blah, 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 blah. Hindi. Wala kang sinabing ganyan before. Sagutin mo na lang yun. Wala kang sinabing ganyan before. Bakit mong sasabihin yan after dahil na-delay na? Oh, may problema tayo dyan, kapatid. Yan ang problema, COMELEC chairman. Yari ka dyan. Hindi tatanggapin ng taong bayan yan. Yung ganyang klaseng palusot mo. Kung hindi ka sana nagdadaldal nung una at sinabi mong ganito, hindi, may pa hybrid, ganito, ganyan. Walang natupad doon sa mga sinabi mo. Yun lang naman kasimple yun eh. Hindi natupad yung sinabi mo. Why? Ngayon, sasabihin mo, kasalanan patuloy ng NAMPREL, kasalanan pa nitong isa na watchdog dahil wala silang program. Hindi naman yan na sinabi mo nung una eh. Sana sinabi mo na lang ng una yan. Kailangan may program kayo para mabilis. Dapat ganito para ano. Wala eh. Wala nga silang natatanggap eh. Until 8:56 to be exact. Yan ang sinabi ng NAMPREL. Kayo nga 60% na by 8 o'clock 60% na natapos nyo. Tapos na talaga. Kaya tuloy nagdududa yung mga kababayan natin na pre-program ang nangyari. Tinapos nyo na muna. Tapos nagsasabi ng mga iba, kung ganun pala, dapat sana hindi nanalo si Bongo, si Bato, tsaka si Marcoleta. Hindi. Sabi nga nila, hindi ko sinasabing dinaya, pero ang pandadaya may limit. Hindi niyang kayang sagarin. Ibig sabihin, kaya niya magdagdag bawas ng 1 milyon, 2 milyon, ganun, 3 milyon.
'Di ba? Ang findings nga ni PRRD noon 6 million ang nadagdag bawas Hanggang ganun lang 'yon. Okay? It can change definitely yung 12. Kasi kita mo naman yung 13, 12 and 13, 1 million lang ang less than I think 1 million or 1 million more or less ang equivalent. Ang difference nila, pinagkaiba nila nung top 12 at top 13. So ibig ko sabihin, 1 million or 2 million is enough to make you in the top 12. 'Di ba ho? Napaka-enough na po nun. And the 60% is more than the 2 million. You understand what I mean? I'm not saying and concluding that there was cheating na nangyari. Pero it's more than enough. The 60% na natapos without the knowledge of the watchdog more than enough to bring a person, even if nasa 20 ka na o 30 ka, to top 12. Baka nalinis ng MMDA. Hindi, local lang. Kaya nga nakakaduda. That's why the Duterte is asking for a simple manual counting of, I think, ang alam kong narinig ko is 10 different location from Luzon, Visayas, Mindanao. 10 precinct. Just to make sure, itutugma lang Yun lang naman simple-simple. They're not accusing Comelec Chair Garcia na nagdaya siya. They're not accusing or they want to change. As a matter of fact, nakalagay nga sa kanilang isinumite is, sige, i-proclaim nyo na yan. Walang problema. Hindi na namin hinahabol na maging senador. But, ayusin natin. Kung talagang para sa bayan ka, kapatid, ayusin natin. 2028, mangyayari na naman ng eleksyon. Tsaka na naman tayo magre-reklamo dahil may nadaya. Kaya yung mga totoong Sara Duterte na Duterte supporter, dapat nag-iingay kayo dito sa manual counting. Pag hindi kayo nag-ingay na Sara Duterte kayo kuno supporter, pero hindi kayo nag-ingay dito sa manual counting, ang ibig sabihin lang yan, manggagamit din kayo. Kaya ingat kayo mga kababayan sa mga influencer and vlogger na manggagamit lang din. They're just using the Duterte to have their own audience. Because if they are really concerned on VP Sara Duterte, eto yun. Eto ang yung impeachment, wala na yan. Maniwala kayo sa akin, sunog na yung impeachment na yan. Wala na mag-i-impeach kay VP Sara Duterte. Sa nangyari nga yung election na to, walang magtatangkang mag-impeach dyan. Political career nila. Ano nila yan? Talagang talo sila dyan. Pupulutin sila sa kangkungan. At kitang-kita naman, bilang sobrang dami na Hindi na kailangan tutukan niya ng balita. Unless ayaw mong pag-usapan tong manual counting kasi nakinabang ang kandidato mo, animal ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y